Talagang lutang na lutang po, mga kaibigan, ang mahinang justice system sa ating bansa. Malungkot man, masakit man, pero yan ang totoo. Pasintabi na po sa mga nagpapatupad ng batas. Only in the Philippines. Kasi mula pa po nung July 28 ng 2025, kalahating taon na ang isyu ng laban sa graft in corruption. Matapos na-expose ito ng Pangulo at sinabing itigil yan, papanagutin ang lahat. Abay hanggang ngayon po mga volunteer na engineer pa lang ang nakukulong at volunteer na contractor ang nakulong. Paano kung hindi nag-volunteer? Ibig sabihin wala pa. Yung malalaking tao, malalaking contractor, malalaking district engineer. Alam mo yung mga engineer ng public works na corrupt? Kaya lang nakakulong kasi kinontempt na Senado. Pero officially, hindi sila nakakulong dahil sa court order. Senate, contempt pa lang, kaya sila nakakulong. Si Alcantara, Hernandez, Mendoza at iba pa. At yung malalaking politiko, proponent, kumita ng 25 to 30% na komisyon sa mga project, daang milyon, bilyon, trilyon pinag-usapan, malaya pa silang lahat. Senador ngayon, dating senador. Congressman ngayon, dating congressman. Yan ang pagpapakita ng kahinaan ng justice system sa ating bansa. Sa ibang bansa, pagkaganyan, from day one, kontrolado na kaagad yan. Huhulihin, kakasuhan, at kukumpiskahin ang mga ari-arian. Dito sobrang kalayaan ang pinapairal, demokrasya, pero ang hustisya sa mga may-ari ng pera ng mga Pilipino, napakabagal makita at ipakita. Hindi batas ang problema ng Pilipinas. Nagpapatupad ng batas. Maraming technical issue, legal issue, political issue. Pag nagdugtong-dugtong yung tatlong yun, talagang mabagal ang justice system, mabagal ang katarungan. Kasi pag pinulitika, wala kampihan. Pag tineknikal, hindi matuloy ang kaso. Technical, nawawala yung kaso, nadidismiss. Dapat legal lang. Pag lumabag, managot. Wala nang technical issue, wala nang politika. Walang kamag-anak, walang kapatid, dapat pakulong. Kaso yan, problema yan, hindi yan technical problem. Huwag nang i-technical, legal yan, kasuhan. Dapat ganon, kahit sino. Dito po, mas nangingibabaw yung pinopolitika, tineteknikal, bago pa maramdaman kung ano yung totoong batas na dapat sila ipapanagutin. Dapat nauna yung batas para managot sila. Dito sa atin, nauna yung politika, sinundan ng technical issue, tapos saka pa yung batas. O natitira, kaunti na lang. At yan ang dahilan. Kaya until now, walang malaking taong nakukulong kasi nauna ang pamumulitika, nauna ang technical issue kaysa sa legal issue. Ebidensya, kaso, panagutin sa korte. Sa investigasyon pa lang Hirap na Bakit? Ito ang complainant, mamamayang Pilipino. Lahat ng Pilipino complainant, mga piskal, mga judge, mga justices, prosecutors, Office of the President, pangkaraniwang mamamayan, complainant ng nakawan sa pera ng bayan. Pero hirap na hirap silang ipakulong ang mga dapat makulong. Pinupolitika, tineteknikal. Bakit? Yan ang dahilan ng mahinang justice system sa ating bansa. Lahat na lang issue pinupolitika. Lahat na lang issue tineteknikal. Dapat tuloy kagad. Pag na-identify, imbestigahan, kasuhan, korte ang magpasya. Kahit sino pa yan, walang kampihan. Kahit na mayroong problema teknikal, palakasin ang ebidensya, korte na magsabi kung anong ebidensya. Di ba? Ganun. Maliban pa doon sa korupsyon sa justice system. Yun pa yung isang masakit yan. Diba inamin na ni Boyeng Rimulyan isang araw? May korupsyon sa judiciary. Wow, mabigat yun. Ibig sabihin kahit anong lakas ng ebidensya, kahit anong gawin ng mga prosecutor, kung makukurap ang mga unjustice system, ang mga hukom,
dismissal ang kaso. Ayan ang problema. Hindi lang sa technical and political, corruption pa rin sa justice system. Kailan magbabago at sino ang pwedeng mag-correct nito? Di ba? Si Pangulong Marcos, 2 taon kalahati na lang, kaya pa bang baguhin yan? Yung mga nakaupo na ngayon gusto ulit bumalik, hindi nagagawin yan dahil sila nagpasasa eh. Sino kaya ang susunod na presidenteng kayang sumunod at kayang ipatupad 100%, 1,000% ang lahat ng batas sa Pilipinas? Uulitin ko, sa akin pong paniniwala, hindi batas ang problema sa Pilipinas. Implementation ng batas at nagpapatupad ng batas ang mahina, mabagal, napupolitika, nateteknikal. Pero yung provision ng bawat batas natin malakas, yun na lang pong plunder law, non-bailable offense yan. Dapat habang buhay na kulong. Graft incorporation, malversation of public fund, habang buhay yung pagkakakulong, bakit nakakawala ang mga nakakasuhan? Hindi po pangkaraniwang kaso yan. Wala nga tayong parusang bitay. Dapat meron na. Pero yun ang pinakamalakas na batas. Plunder law, 50 million above, plunder na yan, pandarambong, non-bailable offense. Graft in corruption, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public fund, yan po ay lahat non-bailable. Habang buhay ang pagkakakulong yan. Pero bakit walang nakukulong? Implementation ng batas mula sa baba hanggang sa taas. Mula sa prosecutor, investigador, prosecutor, hanggang sa husgado. Mabagal. Ganon ang nangyayari sa atin. Kung kailan magbabago ito, hangad nating magbago sa lalong madaling panahon. Kung sino ang kayang magbago nito, hindi ko alam. Hindi ko matukoy ngayon kung sino. Mula 1987 na nagkaroon ng, ito lang, 1987 Constitution, 1987 noon. Ilang taon na ba yung batas na yan? Ilang taon na ba ang demokrasyang umiira na sa atin? 38 years na. O 39 na. Kasi pagdating ng 2027, next year, ay 40 years na ang saligang batas. At marami pa natin mga batas. Matapang, matindi mga batas na yan, pero hindi nararamdaman ng masang Pilipino. Hindi nararamdaman ng mga Pilipino. Dahil ang mga kinakasuhan ng graft and corruption nakakawala. Nakakalaya, pinalalaya. Pero ang ninakaw na pera, ang nawalang pera, hindi naman na ibalik sa bayan. Kaya tuloy-tuloy ang pang-aabuso kasi walang nakakalabuso at wala rin na ibabalik na pera ng bayan. Ang pera ng bayan ay number 1 obligasyon ng gobyerno kahit na sinong pangulo na bigyan ng proteksyon, pangalagaan. Ang gagalaw ng mali at wala sa lugar, kasuhan, ikulong, papanagutin. Yun lang po. Magbabantay lang ng pera ng bayan, hindi pa magawa. Kasi yung mga nagbabantay, bantay sa lakay din. Sila rin yung nagnanakaw ng bayan, sa bayan. Malupit. So, ang batas ay ipatupad ng tama, may pag-asa pa rin ang bawat Pilipino.